Good day mga ka-idol! Update tayo sa Double Header Friday na naglaban nga sa Araneta Coliseum. Sa first game, naglaro ang Blackwater Bossing kontra sa Phoenix Fuel Masters sa score na 111-106. Nanalo ang Phoenix Fuel Masters at naging best player of the game ay si Jason Perkins na kumana ng 23 big points at sinuportahan ng kanilang import na si Williams. Kaya naman ang kartada ngayon ng Phoenix Fuel Masters ay 3 wins and 1 losses at hopefully sa mga susunod na laban ng Phoenix Fuel Masters ay makuha pa nila ang kanilang panalo. Ito yung pinakamagandang simula ng Phoenix Fuel Masters sa mga nakaraan konferensya. Samantala sa second game, naglaro ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Elasto Painters sa score na 107-102. Nanalo ang Barangay Ginebra San Miguel at naging best player of the game ay si Maverick Ahanmisi na kumanahan ng 21 big points, 12 big rebounds at 9 assists. Almost triple-double na si Maverick Ahanmisi. Ito yung pangatlong laro niya sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman inaasahan sa mga susunod pang mga laban ay mas lalo pang lalakas ang Barangay Ginebra San Miguel. At ang susunod nilang makakalaban ay ang Blackwater Bossing ngayong linggo. Ang kartada ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel ay 2 wins and 1 losses. Samantala, minsan nang inamin ng governor ng Tropang Giga na si Ricky Vargas na ang kanilang superstar ng Meralco Bolts ay nangangamba nga sila na anytime ay kukunin na ng Barangay Ginebra San Miguel, especially ni Boss Al Francis Chua. Sa ganda nga ng ipinapakita ni Chris Newsome sa nakaraan Asian Games, hindi kaduda-duda na gusto na rin nitong maglaro para sa SMC team at lalong-lalo na kay Coach Tim Con sa ilalim ng Barangay Ginebra San Miguel. Si Chris Newsome ay 8 taon nang namamalagi sa Meralco Bolts at hindi pa nakakakuha ng kampyonato. At bago pa man ito magretiro sa kanyang basketball career ay gusto nito makakuha ng kampyonato at papasukin na nga niya anytime ang free agent market. Hanggang December na lang ang kanyang kontrata sa Meralco Bolts at hanggang ngayon wala pang balita kung nakapirma na ba ito ng extension contract or else ay malaya nang si Chris Newsome makapaghanap ng kanyang pupunan na pwedeng paglaruan. At ito nga ang malaki ang tsansa na ang Barangay Ginebra San Miguel ang kanyang destinasyon. Lalong-lalo na na-discovery ni Coach Tim Con na 2-way player pa lang itong si Chris Newsome. Pwedeng maging defender at the same time pwedeng pagkunan ng puntos na kung saan badly needed nga ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Pwede rin itong maging point guard. Kaya naman napakalaking tulong nito sa Barangay Ginebra San Miguel kung pupuntahan at magiging destinasyon nga ni Chris Newsome ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman aabangan natin yan sa mga susunod na araw. Samantala, ang SMB naman, napipilayan ngayon ang SMB sa kanilang lineup. Pawang mga guard nila ay meron iniindang injury. Si Jericho Cruz, Marshall Lassiter, Terence Romeo, Kate Jimenez. At anytime, meron pang idadagdag na posibleng magpahina sa Barangay Radar sa San Miguel. Kaya naman, anytime ay meron itong nilulutong mga posibleng trade at posibleng acquisition ng mga players. Lalong-lalo na si Marshall Lassiter ay nagkakaedad na. Si Marshall Lassiter ay miyembro ng Death 5. 3 na lang player ng SMB na miyembro ng Death 5 ang natitira sa kanila. At malaki ang posibilidad na papakawalan na rin ng SMB si Marshall Lassiter. Kaya naman kinakausap na daw ng management ng SMB at lalong-lalo na ni Boss Al Francis Chua si Matthew Wright. Matatandaan noong nakaraan linggo nagbalik Pilipinas si Matthew Wright dahil
ang Japan ay meron silang basketball break na kung saan ay nakapagbakasyon nga ng ilang araw si Macho Wright dito at nakita niya ang kanyang dating kupunan na Phoenix Fuel Masters na maganda ang inilalaro. Pag-amin nga ni Macho Wright ay gusto niya bago pa rin siya magretiro bilang basketball player ay gusto niyang makapagretiro sa PBA na kung saan matagal nga niyang minahal dahil dito siya naglaro ng matagal. Kaya naman anytime ay malaki ang posibilidad kung mabibigyan siya muli makapaglaro sa PBA ay maglalaro ito. At sa panong pamaraan, babalik ba ito sa Phoenix Fuel Masters? Hindi na ito babalik sa Phoenix Fuel Masters, pero ang merong right pa rin sa kanya ay ang Phoenix Fuel Masters. Ayon nga sa ating insider, kinakausap na ni Boss Al Francis Chua si Macho Wright at malaki ang posibilidad na tatapatan neto ang kontrata neto sa Japan na pwedeng makapagbalik sa Pilipinas at sa PBA at maglalaro sa ilalim ng SMB at gagawa nila ng trade transaction at pwedeng ibalik ng SMB si Vic Manuel papunta sa Phoenix Fuel Masters at ang mga future picks at pwede rin daw isama si Marcio Lassiter sa package para makuha si Macho Wright. Kaya inaabangan ito ng mga fans kung matutuloy ba ito. At anytime kung magkakasundo si Boss Al Francis Chua at si Macho Wright at ang Phoenix Fuel Masters ay magbabalik Pilipinas si Macho sa mga susunod na konferensya ng PBA. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Michael Rosalado, Dennis Rosalado, Bernie Jan Cordova, Mark Jason Cordova. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share. Ganun din po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po.